Sinusundan natin ng mga nagbabagang balita. Ang asawa ng Amerikanang babae na tila nawala sa Bahamas ay naiulat na naaresto. Sabi niya nahulog siya sa dagat habang naglalakbay sa bangka sa magulong tubig. Pero iniisip ng mga investigador na may mas malalim pang kwento rito. Breaking news edition ito ng On the Case mula Law and Crime. Ako si Chris Stewart. Sige, dumiretso na tayo sa malaking balitang sinusubaybayan natin. Nasa kustodya na si Brian Hooker. Kakababa lang ng anunsyo mula sa Royal Bahamian Police Force kaugnay ng kaso ni Lynette Hooker. Ito ang sinasabi ng mga otoridad. Quote, nais ipaalam ng pulisya sa publiko na habang nagpapatuloy ang investigasyon, isang 59 anyos na lalaki na mamamayan ng US ang dinala sa kustodiya ilang sandali matapos ang 7:00 ng gabi. Noong Miyerkules, ika-8 ng Abril sa Marsh Harbor. Kasalukuyan siyang tinutanong kaugnay ng usaping ito. Ngayon, sa inilabas na pahayag, hindi partikular na binanggit ng pulisya ang pangalang Brian Hooker. Ngunit ayon sa Associated Press at iba pang mga media outlet, ayon sa kanilang mga source, ang naaresto ay talaga raw ang asawa ni Lynette Hooker. Ayon sa Assistant Police Commissioner sa Reuters, kinuha namin siya sa kustodiya mga 7:30 ng gabi. Ngayong gabi sa Abaco, para sa karagdagang pagtatanong, based sa ilang probable cause na meron kami. Dagdag pa niya, siya ay kinuha sa kustodiya bilang isang suspect. Siya ay inaresto. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung si Hooker ay may abogado sa oras ng pagre-record na ito. At hindi rin malinaw kung anong ikinakaso sa kanya. Narinig mo ang probable cause na binanggit ng Assistant Police Commissioner sa pahayag sa Reuters. Hindi natin alam kung ano ang lumabas sa investigasyong ito na nagbigay sa kanila ng dahilan para maniwala na ito ay higit pa sa isang malungkot na aksidente na sinabi ni Brian Hooker na iyon nga. Nalaman natin na kikilahok ng US Coast Guard at nagbukas ng kriminal na investigasyon ayon sa AP. Ngayon, hindi pa rin natin alam ang sanhi ng pinakabagong pangyayari sa kasong ito. Pero malinaw na may nagaganap. Hinahanap ng mga awtoridad si Lynette Hooker mula pa nung Sabado ng gabi. Ikinuwento ni Brian Hooker na magkasama silang sakay ng 8 talampakang inflatable na bangka na posibleng may makina at matigas ang ilalim. Nasa bangka sila, masikip yon para sa dalawa, nang mahulog si Lynette sa tubig. Hawak niya ang susi ng makina. Ayon kay Brian, ang mga susi ay sumama sa kanya sa tubig at mula noon ay di na nakita. Ayon sa ulat, sinabi ni Brian na nagsagwan siya ng ilang oras bago makarating sa Pampang. Hindi siya nakarating sa marina hanggang Linggo ng umaga. Saka lang niya sinabi sa isang tao ang nangyari. Doon lang tinawagan ng pulis at nagsimula ang paghahanap ayon sa media. Ayon sa lokal na otoridad, mahangin nung gabing yon at hindi ka nais-nais lumabas gamit ang maliit na inflatable bangka dahil ang hangin ay nasa 18 hanggang 20 knots na katumbas ng humigit kumulang 20 hanggang 25 milya bawat oras. Hindi pa rin natatagpuan ng mga otoridad ang katawan ni Lynette Hooker ilang araw matapos umano siyang mahulog sa tubig ayon sa kanyang asawa. Ayon sa isang rescue official sa NBC News, naniniwala silang recovery mission na ang pinag-uusapan sa puntong ito. Ngayon, iniulat din ng AP na in-interview na ng mga otoridad ng US ang anak ni Lynette na si Carly Aylesworth at naging mahalagang bahagi siya ng kwentong ito. Sinabi niya sa media na ang mga hooker na laging nagpo-post ng biyahe sa dagat online ay di umani may kasaysayan ng domestic violence. At particular, sinabi niya na si Brian ay di umano'y may problema sa pagkontrol ng galit. At dati raw ay nagbitiw ng matitinding banta laban sa kanyang ina, si Lynette Hooker. Kasama na rito, ayon sa isang panayam niya sa Fox News 2 taon na ang nakalipas. Sinabi niyang di umani nagbanta si Brian kay Lynette Hooker na sasakal niya ito at itatapon sa dagat. Di umano'y halos isang dekada nang namumuhay at naglalakbay sa dagat ang mag-asawang ito. Ngayon, magkakaroon pa tayo ng karagdagang detalye tungkol sa mga partikular na paratang na ginagawa ng anak ni Lynette sa ilang sandali. At nais ko ring ipunto ng mga aligasyon pa lamang ang mga ito sa ngayon. Narito pa ang aming ulat tungkol sa paghahanap ng mga kasagutan sa nangyari kay Lynette Hooker.
Ito'y naitala bago ang malaking balitang ito. Video ito ng mga hooker na in-upload sa YouTube. 4 na linggo na ang nakalipas mula sa Bahamas na nagpapakita ng paddleboarding nila sa isang daluyan ng tubig. Ang mag-asawang ito ay aktibo sa paggawa ng content sa social media na tinatawag na sailing hookers. Nagpo-post ang mag-asawa ng videos nila habang bumibisita sa magagandang lugar sa Caribbean. Ayon sa TikTok nila, umalis kami sa BS, mag-asawang namumuhay ng masaya. Sa videos nila, parang totoo nga ito. Huli nilang TikTok post ito 5 araw nang nakalipas sa Bahamas. Ayon sa social media, 3 taon na mula nang bumili sila ng bangka sa Texas. Malaking sailboat na may magandang kabina para tulugan at pangmahabang biyahe. Mukhang sanay na sanay ang mga hooker sa paglalayag. Bahagi ito ng video kung saan inanunsyo nilang nabili na nila ang bangka. Ipinapakita si Brian na umakyat sa palo gamit ang safety harness habang binabantayan siya ni Lynette. Kung gagamitin mo ang ganitong bangka para sa mahahabang biyahe tulad ng ginawa nila sa loob ng 10 taon, kailangan mong maging eksperto. Dapat kayong magtulungan at magbantayan gaya ng ginagawa ng mga hooker. Medyo nakakagulat ang di umani nangyari nung Sabado ng gabi. Lalo na sa taas ng pagpapahalaga ng mag-asawang ito sa kaligtasan. Larawan ito mula sa huling TikTok video na in-upload ng mga hooker sa Bahamas. At silang dalawa ay nakasakay sa tila isang bini, isang maliit na bangka. Inflatable ito, may matigas na ilalim, may makina sa likod, at gaya na nakikita mo, 2 lang ang kasya. Sabi ng pulisya, nasa 8 talampakang dinggi sila noong Sabado ng gabi nang mahulog si Lynette sa dagat at nawala, ayon kay Brian. Posibleng ito mismo ang bangkang sinasakyan nila noon. Ayon sa pulisya, sinabi ni Brian na siya at si Lynette ay naglalakbay gamit ang dinggi mula Hopetown, Bahamas, papuntang Elbow Key. Ayon sa lokal na otoridad, umalis ang mag-asawa bandang 7:30 ng gabi madilim at masama ang kondisyon. Ayon sa ulat, ang hanin ay 8.22 knots. Kung di ka sanay magbangka, ibig sabihin nito 20 hanggang 25 milya kada oras. Ayon kay Brian, nahulog si Lynette mula sa bangka habang dalang mga susi, kaya't sumama rin ang mga ito sa kanya. Habang tinitingnan mo ang larawan ng bangka, makikita mong maliit ang espasyo rito. Makikita mong kapag malakas ang hangin, posibleng mawala ng balanse at mahulog ang tao. At mukhang si Lynette, nakaupo siya sa gilid ng bangka sa larawang ito. Kaya kapag narinig mo ang kwentong yon, may isip mong may sense at posibleng yun nga ang nangyari. Ngunit tumututol na ngayon ang anak ni Lynette sa posibleng senaryong iyon at matindi ang pagtutol niya na tatalakayin natin mamaya. Hindi agad na i-report na nawawala si Lynette dahil inabot ng ilang oras si Brian. Hanggang Linggo ng umaga, bago siya nakarating sa marina na ito sa Marsh Harbor, Bahamas. Hindi malino kung saan sinabi ni Brian na nahulog si Lynette sa tubig. Pero sa mapang ito, makikita mong nasa kabilang bahagi ng bay ang Marsh Harbor kumpara sa lugar na sinabi nilang pupuntahan. Ayon sa investigador, ikinuwento ni Brian sa isang tao ang nangyari sa dalampasigan at siya ang tumawag sa mga awtoridad. Patuloy ang paghahanap sa impapawid, dagat at lupa para kay Lynette. Ngayon, ayon sa kanila, sinusulit ng mag-asawa ang buhay. Soulmate ang pangalan ng kanilang bangka at 10 taon na silang ganito namumuhay sa dagat. Parang perpekto ang lahat. Gasgas na ang linyang ito sa totoong kwento ng krimen. Pero dito raw nagsisimula ang mga nakakabahalang pangyayari dahil lumalantad na sa publiko ang anak ni Lynette at sinasabing hindi perpekto ang buhay mag-asawa. Anak ni Lynette si Carly Ellsworth na nakatira sa Michigan. Si Brian ang kanyang amain. Ayon sa kanya sa NBC News, malabong mangyari na basta mahulog mula sa bangka ang kanyang inang bihasang mandaragat at malakas ang katawan. Bukod pa ron, gumawa ng nakakagulat na pahayag si Ellsworth sa isang panayang sa Fox News, kung saan sinabi niyang may kasaysayan ng karahasan sa tahanan ang mga hooker. Ipinagpatuloy pa niya at ito ay sa isang panayam sa Fox News na di umano'y tinakot noon ni Brian Hooker na sakalin si Lynette at itapon siya sa dagat. CP, ang nangyayari ay nagpapaniwala sa akin na may mas malalim pang kwento, sabi niya sa panayam. At hindi pa siya tapos. Inaangkin niya na ang insidenteng ito kung saan di umano'y tinakot ni Brian si Lynette, nasasakalin siya at itatapon sa dagat. Sabi niya, nangyari raw ito 2 taon nang nakalipas. Based sa aking background search, wala akong nahanap na pag-aresto o kaso kay Brian at Lynette Hooker. Muli, paratang lang ang inilalantad ng anak ni Lynette sa publiko. Sinabi ni Ellsworth na tinawagan siya ni Brian noong Linggo
matapos mawala ang ina niya para ibalita ito. At sinabi niya na si Brian ay parang walang emosyon at kalmado nang kawagan siya. Nang tanungin kung pinaghihinalaan niyang may foul play sa kasong ito, sinabi ni Aylesworth sa Fox News, medyo oo sa ngayon. Sabi ni Aylesworth, kilala na niya si Brian halos buong buhay niya, na pinakasalan nito ang nanay niya noong 4 na taon pa lang siya, at agad niyang pinalitan ng tatay ko. Pagkatapos, sinabi pa niya sa panayam ng Fox News na si Brian ang laging gumagawa ng mga patakaran sa bahay at inilarawan niya ito bilang isang taong may galit na hindi pa niya natutunan kung paano harapin. At inakusahan din niya ito na sinakalang isa sa mga anak niyang babae noon. Muli, ito ay isang paratang na hindi pa kinukumpirma ng pulisya o mga investigador. Kaya makikita mo, based sa mga paratang na yon, napakalalakas at mabibigat na salita at akusasyon laban kay Brian Hooker na mismong sariling anak-anakan niya ang nagsasabi. Nanawagan si Aylesworth ng masusing investigasyon sa nangyari sa kanyang ina, habang si Brian ay naglabas na rin ng pampublikong pahayag na tatalakayin natin mamaya. Hinangkin ng anak-anakan na tinawagan siya ni Brian para sabihing may natagpuang salbabida na itinapon daw niya sa ina matapos mahulog sa tubig. Ayon sa NBC News, ang leader ng lokal na fire and rescue na naghahanap kay Lynette mula Sabado ng gabi ay itinuturing na itong recovery operation. Ayon sa US State Department, nakikipagtulungan sila sa mga autoridad ng Bahamas kaugnay ng kaso. Ngayong araw, natunton ng CBS News si Brian Hooker sa Bahamas. Isang video ang naipost online na nagpapakita kay Brian na nakatayo sa tila isang paradahan. Tinanong siya ng mga ito tungkol sa kanyang panig ng kwento. Ngunit hindi niya sinagot ang kanilang mga tanong. Nag-post siya sa Facebook na labi siyang nagdadalamhati sa aksidente sa bangka dahil sa malalakas na alon at hangin na naging sanhi ng pagkahulog ng kanyang minamahal na si Lynette mula sa kanilang maliit na bangka malapit sa Elbow Key, Bahamas. Sa kabila ng pagsubok na maabot siya, lalo kami pinaglahi ng malalakas na hangin at agos. Patuloy namin siyang inahanap at yun lang ang aking pinagtutuunan ng pansin. Lubos ang pasasalamat ng aming pamilya sa tulong ng mga mamamayan ng Bahamas, lalo na sa Hopetown Volunteer Fire and Rescue Team, Royal Bahamas Police Force, Royal Bahamas Defense Force at US Coast Guard, na walang sawang nagsusumikap upang maibalik sa amin si Lynette. Salamat sa mga patuloy na inaalala si Lynette at sumusuporta sa aming pamilya sa mahirap na panahong ito. Wakas ng pahayag. Nag-message ako kay Brian Hooker para tanungin kung may sagot siya sa mga paratang ng kanyang anak-anakan sa mga panibagong panayam. Nakipag-ugnayan kami kay Carly Aylesworth, ang anak-anakan, at inimbitahan siyang lumaho para talakayin pa ang kaso. Bukas pa rin ang imbitasyon. Samahan niyo kami ngayon habang tinatalakay ang kasong ito kasama si Michael Winkelman, isang abogadong dalubhasa sa Batas Pandagat. Laging maganda siyang makasama sa law and crime kapag sinusubaybayan ng mga kasong mula Caribbean. Kwento ni Brian Hooker. Nasa isang maliit na bangka sila at nasa hindi ka nais-nais na mga kondisyon. Sabi niya, nahulog si Lynette kasama ang mga susi, kaya kinailangan niyang sagwan pabalik sa dalampasigan. Gaano ka panipaniwala, based sa kaalaman mo sa tubig at sa mga kasong hinahawakan mo, gaano ka panipaniwala ang kwento niya sa puntong ito? Hindi masyado. Gusto ko siyang bigyan ng benepisyo ng pagdududa dahil ayoko magbintang bago dumaan sa due process. Sa tingin ko, maraming butas ang kwento niya. Ibig ko sabihin, Chris, dalawa lang yan. Malagim na aksidente o malagim na krimen. Hindi naman madaming teorya ang pwedeng isipin kung tatandalin natin ang posibilidad ng krimen at aksidente lang talaga ito. Bihasa ang mga mandaragat na ito at alam nila ang lagay ng dagat. Bakit ka sasakay sa maliit na bangka papuntang Pampang? Maaring dahil masama ang lagay ng dagat. Kung bihasang mandaragat ka, hindi mo ilalagay sarili mo sa ganung sitwasyon. Maliban na lang kung biglang mangyari o di inaasa ang bagyo. Base sa aking pananaliksik, may paparating na kilalang cold front na karaniwang nangyayari kapag malamig ang panahon. Malalakas na bagyo talaga ang unang dumaan. Kaya may mga butas dyan, Chris. Iniisip ko yung kondisyon. 18, 20 knots ng hangin, nakatumbas ng 20 hanggang 25 milya kada oras para sa hindi nagbabangka. Kung titingnan mo YouTube nila, marami silang nilalabas at halatang alam nila ginagawa nila. Nakagawa na rin sila ng seryosong biyahe. Nakakagulat bang may lalabas gamit maliit na bangka sa ganung kondisyon? Oo, tama. Talagang nakakagulat. Maliban na lang kung iniiwasan nilang bagyo. Posible sa akin na baka sinusubukan nilang makarating sa lupa. Kaya siguro nila ginawa yon.
Kung ganun, may isip mong sana mas maaga sila umalis. Oo, at kung aalis ka ng 7:30 ng gabi, madilim na. Alam mo, may parte rito na parang hindi ito ginagawa ng mga taong maingat. Na mukhang nag-iingat naman sila, kaya di nila basta gagawin. Kasabay nito, ano ang tsansa na mahanap pa ang katawan ni Lynette Hooker? Sabi ng mga lokal na otoridad, recovery mission na ito. Ilang araw na rin ang nakalipas. Ayon kay Brian, nahulog siya mula sa maliit na bangka noong gabi. Ano kadalasan ang nangyayari sa bahaging ito ng investigasyon? Ayon sa estadistika, kung di ka makita sa unang 24 na oras, maliit na ang tsansa mong mabuhay. Pakiramdam ko, maraming butas pa ang kwento ni Brian tungkol sa pagkahulog niya sa dagat at hindi niya siya maabot. Alam ko na kung asawa ko ang nasa tubig, dapat may mga life jacket sa bangka. Gagawin ko ang lahat, baka tumalon pa ako sa tubig para iligtas ang asawa ko. Kaya para sa akin, maraming butas ang kwento. Kung ikaw ang autoridad sa Bahamas na nag-iimbestiga, wala ka pa ring bangkay hanggang ngayon. At nangyari lahat ito sa gitna ng gabi. Wala siyang susi ng bangka. Sabi niya, nagsagwan siya pabalik sa dalampasigan sa Marsh Harbor. Ibig kong sabihin, paano mo sisimulan ng investigasyon na ito? Para subukang alamin kung totoo nga ba ang kwento niya. Kaya ang ibig ko sabihin, yan talaga ang basic ng investigasyon sa krimen. Siyempre, palagi akong nasa panig ng sibil. Kapag may nasaktan, ako ang kumakatawan sa kanila sa mga kasong sibil. Sa huli, hindi naman ganun nagkakaiba ang gagawin ko at ng mga otoridad sa kriminal na investigasyon. Pero limitado ang datos na makukuha mo. Ang ibig ko sabihin, ang pinaka-importante ay ang kwento ni Brian at kung naniniwala ba sila dito. Alam mo, kung nagkaroon sila ng pagkakataon na suriin ang antas ng alcohol sa dugo niya para malaman kung lasing siya o hindi. Pero ano bang dahilan kung bakit sila pupunta doon? Pumunta ba sila doon para iwasan ang masamang panahon? O pumunta ba sila doon para mag-bar? Ang ibig kong sabihin, tubong Miami ako. Marami na akong oras na ginugol sa Bahamas sa Caribbean. At maraming masayang bar sa dagat, sa lupa sa Bahamas. Sabi ng mga anak na babae na mahilig silang uminom at may pagiging magulo at pabago-bago ang relasyon nila. Siyempre gusto mo ring makausap ang anak na babae. Alam kong kasama ang FBI kaya tingin ko may mga datos silang susuriin kasama ang Royal Bahamian Authorities. Sapat na ba ito para kasuhan si Brian ng krimen? O mapapapasyahan na aksidente lang ito matapos suriin ang lahat ng datos? Yung stepdaughter, todo talagang mga pahayag niya sa mga panayam tungkol sa mga paratang na binibitawan niya. Ibig kong sabihin, naging lantaran siya. At sinabing, di umano'y hindi ganoon kaperpekto ang relasyon na ito, gaya na nakikita sa social media. At ayon sa kanya, ay may kasaysayan ng karahasan sa loob ng tahanan. Nagparatang siya tungkol sa pag-inom at gulo ng relasyon nila. Gaano kalaki ang epekto nito? Kung kilala mo ang mga otoridad sa Bahamas, paano nila ito hinahawakan? Sa panayam niya sa Fox News, sinabi niyang tumawag siya sa kanila pero hindi niya talaga sila makontak. Mukhang may abogado na rin siya. Gaano kalaki ang epekto nito sa pang-alam kung paano nahulog si Lynette Hooker sa dagat nun? Malakayang epekto niyan sa tingin ko. Sa pagkakaalala ko, si Carly ang pangalan niya at malinaw na hayagan siya nagsasalita. Nagsasalaysay ng matinding kwento tungkol sa magulong relasyon ng mga mahilig kuminom. At tiyak na mga salip yon na titingnan ng anumang nag-imbestigang otoridad at bibigyan ng malaking halaga para talagang mabuo ang mga piraso ng palaisipan. Mukhang sinabi rin niya na monotone at kalmado si Brian nang tawagan siya para ibalita ang nangyari. At sa isang banda, hindi ko rin alam kung paano ako tutugon. Alam mo yon, kung ako ang gagawa ng tawag na yon. Kasabay nito, isang tao ang sumagwa ng napakalayo pabalik sa Pampang dahil wala siyang susi ng makina matapos mahulog si babae sa dagat. At naglabas siya ng pahayag sa Facebook. Mas kaswal maglabas ng pahayag sa Facebook kaysa dumaan sa law firm. Pero sa tingin ko, parang abogado pa rin ang gumawa nito. Hindi ko alam background niya, pero nagpasalamat siya sa bawat departamente at sinabing pinahahalagahan ito ng pamilya niya. Para sa akin, parang professional ang pagkakasulat. Hindi ko sinasabing masama yon. Pero ano ang tumatak sa'yo sa pahayag na ginawa niya? Tama ka, Chris, nang nabasa ko ang pahayag. Masyadong maikli at tipid. Kulang sa emosyon. Alam mo, kung gusto mong bigyan siya ng benefit of the doubt, baka nasa estado siya ng pagkabigla at maaaring may ibang sumulat nito para sa kanya. Parang generic talaga, parang typical na sagot ng ChatGPT sa ganong sitwasyon. At yung katotohanan na malamig at monotono siya nung ikinukwento niya. Ulit, kung bibigyan mo ng benefit of the doubt, oo, baka nasa estado siya ng pagkabigla.
Batay sa karanasan ko at pakikisalamuha sa mga pamilyang naduluksa o dumaan sa trahedya, hindi ganyan ang karaniwang reaksyon na nakikita ko. Adalasan, nakikita kong matindi ang dalamhati, pagka-overwhelm, kalungkutan, at madalas na pagluha. Kung wala yon, nadududa ba tayo? Oo, pero malinaw, may karapatan si Brian sa due process. Kailangan nating alamin ang totoo. Opinyon lang natin ito. Pero oo, naniniwala ako maraming senyales na nagpapakita ng problema rito. Iniisip ko lang kung ano kayang naramdaman niya kung totoo ang kwento niya. Ibig kong sabihin, maiisip mo yung babaeng tinatawag mong pag-ibig ng buhay mo na nahulog sa dagat at sinusubukan mong abutin siya, pero hindi mo magawa dahil tinatangay ka ng agos palayo at kailangan mo pang sumagwan papunta sa pampang. Nakakatakot at nakakalungkot kung totoo nga yun. Malungkot talaga kahit ano pa ang nangyari. Kung ikaw ang abogado niya, anong uri ng payo ang ibibigay ng isang abogado sa kanya sa puntong ito? Nasa ibang bansa siya. Hindi na lang ito simpleng kaso ng pagkahulog ng asawa mo sa dagat mula sa barko dahil may stepdaughter ka na naglalabas ng mabibigat na paratang na lalo pang nagpapabigat ng pagdududa laban sa iyo habang nagpapatuloy ang investigasyon. Halimbawa, ano ang madalas mong payo sa taong ganito ang sitwasyon? Sa totoo lang, mahirap na tanong yan para sa akin, Chris, dahil nasa civil side ako. Kaya kadalasan, ako ang nag-uusig ng kaso, ako ang nagtutulak na umusad ang kaso. Kaya sa mga criminal defense attorney, iba talaga ang paraan nila ng pag-aanalisa. Ayaw nilang makasuhan ng kanilang kliyente. Inamin ni Brian sa kanya na siyang gumawa, pero hindi niya basta masabi yon. Sabihin na lang na aksidente ang nangyari. At ako ang kanyang siya aking kliyente. Gusto kong ilabas siya sa telebisyon para ikwento niya kung ano talagang nangyari. Kasi sa panahon na yon, alam mo yon, mabilis magbago ang kwento. Kaya kung sinusubukan mong hindi naman kontrolin ng kwento, pero kung gusto mong mailabas ang katotohanan, ilabas mo ang katotohanan. Umupo ka kasama si Chris. Kausapin mo si Chris at sabihin mo, oy, tingnan mo, itong nangyari. Itong dahilan kung bakit ito nangyari. Oo, nagulat talaga ako nung una at siya ang mahal ko sa buhay. Sana sinundan ko siya agad sa tubig, pero ilabas mo na lang. Para sa akin, kapag ginagawa mo yon kaysa maglabas ng malamig at parang matitigas na pahayag, mas marami pang red flags. Totoo nga, at kinontak namin siya. Akala ko nagawa niya na. Malugod namin tatanggapin kung gusto niyang sumali. At gusto naming marinig ang panig niya, kahit alam naming mahirap ang pinagdadaanan niya sa sinasabi niyang nangyari. Sa palagay mo ba, tulad ng ilang kaso sa Bahamas, at alam kong civil side ka, malaya ba siyang umalis sa puntong ito? Ibig ko lang sabihin, wala pa siyang kaso. Pero habang nagpapatuloy pang paghahanap ng mga otoridad sa Bahamas, pwede ba siyang bumalik sa Estados Unidos kung gusto niya? Kaya ang nakita ko mismo ay wala pang mga kasong isinampa. Sabi ng mga otoridad sa Bahamas, ayaw nilang umalis ka ng isla. Pero sa practical at legal na usapan, pwede siyang umalis ng isla. Kung gusto nila, pwede ba nilang pigilan siyang sumakay ng eroplano o bangka? Oo naman. Pero dahil sa katotohanan hindi pa siya nasasampahan ng kaso, sa tingin ko, malaya siyang umalis ng bansa. At mapapaisip ka, ibig kong sabihin, kung meron nga siyang abogado o may nagpapayo sa kanya na kung alis siya sa puntong ito, anong klaseng mensahe ang ipapadala nun? Kahit na siya ay lubos na inosente at isa lang itong napakasamang aksidente. Gaano kahusay ang mga taga-Bahamas sa ganitong mga paghahanap at sa mga kasong tulad nito? Malinaw na malaking destinasyon ito ng turista. Maraming mga nagbo-boat, alam mo yun, hindi lang yung mga tulad ng hookers, pero dati ako nakatira sa South Florida, alam mo yun, madali lang talagang maglayag ng bangka papunta halimbawa sa West End ng Bahamas. Gaano kahusay ang mga taga-Bahamas pagdating sa mga kasong ganito? Sa tingin ko, magagaling sila. Ibig ko sabihin, based sa karanasan ko at nakatrabaho ko na sila ng maraming beses. Napakamasigasig nila. Gusto talaga nilang malaman ang punot dulo ng mga sitwasyon. Madalas silang nakikipagtulungan sa FBI. Magaling ang Royal Bahamas Maritime Agency sa trabaho nila, lalo na sa pag-iimbestiga ng aksidente. Minsan, napagkakamalan silang kakotsaba ng cruise line. Malinaw naman, hindi ito kaso ng cruise ship, pero dahil malaki ang naitutulong ng cruise industry sa riyon, pagdating sa oras, pagsisikap at pera. Pero hindi ko masasabi na totoo yon. Kaya para sa akin, magaling talaga sila. Naniniwala ako malalaman nila ang totoong nangyari. Limitado lang ang datos nila, pero tingnan natin ang malalaman nila. At pagdating naman sa US State Department, sa FBI, alam ko na naglabas sila. Alam mo na, naglabas ng pahayag ang State Department na nakikipagtulungan sila sa mga otoridad. Malinaw na ito ay isang kaso sa Bahamas. Tama ka, magaling at may karanasan talaga sila dito. Pero ano ba talagang anyo ng tulong kapag sinabi ng State Department o FBI na tumutulong sila? Oo, sa Bahamas ito nangyari. Kaya kaso ito doon, pero dahil Amerikano ang biktima,
may jurisdiction din ng FBI at pwede sila makialam ayon sa gusto nila. Malinaw na marami talagang ginagawa ang FBI. Ngayong nawawala si Lynette, hindi naman yon ang pangunahing prioridad nila. Kaya sa tingin ko, para sa FBI, kung may sapat na resources na inilaan para dito, dun na lang sila aasa. Sa mga kaso ng nawawalang tao, agad nakikialam ang Coast Guard. Nagtatakda sila ng grid area at nagsasagawa ng malawakang paghahanap at investigasyon o gaya ng tawag nila rito, recovery mission. Hindi ko alam gaano kalawak ang effort ng Coast Guard pero mahusay sila sa paghahanap ng katawan. Sana kasali rin sila sa rescue operations. Oo, maaari mo rin itong maiisip na yon. Alam mo, sa karamihan ng ganitong kaso, hindi natatagpuan ang mga katawan. May kaso kamakailan sa Barcelona tungkol sa estudyanteng Amerikano na namatay at natagpuan ng katawan sa tabing dagat. Naalala ko si Sudisha Kanangki, Amerikanong estudyante sa kolehiyo sa Dominican Republic, na hindi inanod pabalik sa Pampang ang kanyang katawan matapos ang insidente noong spring break. Ano ang nagpapahirap kapag tinitingnan mo ang daluyan ng tubig at paligid kung saan nangyari raw ito ayon kay Brian? Bakit na ba napakahirap talagang mangyari ang mismong pag-recover? Sa totoo lang, parang naghahanap ka ng karayom sa dayami dahil sa hangin, agos ng dagat, at kung napasukan ba ng tubig ang katawan at agad itong lumubog. Kaya napakaraming salik na kailangang isaalang-alang, pero ang pinakamalaking bahagi nito ay napakalawak ng lugar na kailangang hanapin. At bawat minutong lumilipas ay lalo pang lumalawak ang lugar na iyon. Kahit gaano kadaling ang Coast Guard, mahirap pa rin para sa kanila hanapin ang karayom sa dayami. Maaring may ladega rin ito sa alanganin, pero para kay Carly na stepdaughter at nabanggit niyang may abogado siya sa panayam sa Fox News. Ano ang papel ng abogado para sa kanya ngayon? Gayong malinaw na ito ang kanyang tunay na ina at matagal lang bahagi ng buhay niya ang stepdad niya. Alam kong hindi maganda ang relasyon nila. Pero ano ang papel ng abogado para sa kanya sa ganitong sitwasyon habang hinahanap pa rin? Sa palagay ko, kung kumuha siya ng abogado, maring subukan ng abogado na makialam sa investigasyon. Sa totoo lang, wala rin naman gaanong magagawang naiba ang abogado sa kayang gawin ni Carly, gaya ng pagtawag sa mga awtoridad. Sa teorya, kung gusto niyang magsampa ng kaso, isang civil case, maaari siyang magkaroon ng kapangyarihan na maglabas ng supina para makakuha ng mas maraming impormasyon. Maaari niyang ipa-depose siya para makapagtanong pa ng mas maraming tanong. Kaya maraming magagawa ang isang abogado. Pero marahil ay medyo maaga pa para doon. Marami talagang magagawa ang civil na abogado para mapalalim ang investigasyon. Hindi agad-agad, kundi pangmatagalan. Halimbawa, kung 6 na buwan mula ngayon at mas marami pa ring tanong kaysa sagot, pwede na siyang magsampa ng kaso. Tiyak na maaari siyang kumuha ng abogado na magsagawa ng deposition sa kanya na karaniwang isang tanungan at sagutan para makakuha ng karagdagang impormasyon. Pati na rin ang pagkuha ng anumang uri ng mga record. Tingnan kung merong anumang uri ng life insurance policy na kinuha niya para sa asawa. Meron bang anumang uri ng bayad sa life insurance na ginawa? Kaya tiyak na maaaring magsaliksik pa ng mas malalim ang isang civil na abogado sa investigasyon. Oo, magandang punto mo sa pinansyal. Hindi natin alam, retirado na kasi sila. Madala silang maglakbay at may sailboat. Gaano ba katagal ang ganitong paghahanap? Alam kong nasa recovery na tayo. Sabado ng gabi nang sinasabing nangyari ito. At na yon ay Miyerkules na tayo nag-uusap. Magugulat ako kung napapatuloy pa ito. Sa karanasan ko, may 24 hanggang 48 oras na palugit. Pero minsan, umaabot ng 72 oras. Ngayon na malayo na ang agwat ng oras, alam kong matatapos na ito. Marami pa ring tanong ngayon. Michael Winkelman, Maritime Attorney. Salamat sa iyong kaalaman sa law and crime at pagsama sa amin. Salamat Chris, natutuwa ako makita ka. Dito nagtatapos ang On The Case mula Law and Crime. Mag-subscribe sa YouTube at Spotify at mapapanood na rin kami sa Peacock. Ako si Chris Stewart. Hanggang sa muli.